So disclaimer lang po, this video is not a sponsored video. Tumatagas na flooring mula sa banyo, yan ang karaniwang problema kapag hindi maayos o mali ang proseso ng pag-apply ng waterproofing. So sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-apply ng waterproofing para sa CR o bathroom. Sa pag-apply ng waterproofing, siguraduhin na malinis at matanggal yung mga loose concrete. Kung kinakailangan gumamit ng vacuum o kaya basain ng bahagya para matanggal yung mga alikabok na kumapit sa slab bago applyan ng waterproofing. So kapag malinis na, kailangan muna natin i-plug ang mga dugtungan o yung tinatawag natin na cold joint. Gaya na lamang ng dugtungan ng CHB wall at ng concrete slab. So, gumamit kami dito ng leak plug para tapalan yung mga dugtungan na maaring pagmula ng tagas. Kailangan lang natin haluan ng malinis na tubig at kapag okay na yung ating mixture, pwede na natin itong ipahid sa mga dugtungan o cold joints gamit ang spatula o pwede rin namang kamayin pero dapat magsuot tayo ng gloves. So, ito na yung na-applyan natin ng leak plug. So, habang inaantay natin matuyo, pwede na rin natin i-plug yung dugtungan ng PVC pipe at ng concrete slab. So, para sa dugtungan naman ng PVC pipe at ng slab, gumamit kami dito ng handy fix. Sa pag-apply nito, kailangan lang natin ng sealant gun. So, ito na yung in-applyan natin ng leak plug at handy fix. So, 24 hours namin itong pinatuyo para masigurado na matigas na ito. After natin na ma-plug lahat ng dugtungan, pwede na natin applyan ng flexible cementitious na waterproofing. So, dito gumamit kami ng Flexicrete. So, A and B na siya, hindi na natin kailangan ng cement kasi meron na siyang kasamang cement. So, ang kagandahan nito, hindi ito yung ordinary cement na hinahalo sa mga cementitious waterproofing, kundi ito ay polymerized cement. Para mahalo ito, gumamit kami ng mixer para talaga mahalo ng mabuti yung ating mixture. Kapag okay na yung ating mixture, pwede na itong ipahid. Sa pag-apply nito, kailangan gumamit tayo ng paintbrush at dapat sa unang coat, isang direction lang ang hagod ng brush all throughout hanggang matapos yung unang coat. After 2 hours, pwede na ulit itong patungan ng second coat. So, sa direksyon naman ng second coat, perpendicular dapat ito sa naunang coat. Kumbaga nakakross dun sa unang coat. And take note, applyan din natin ng waterproofing yung ating wall at least 6 to 12 inches mula sa floor level. Kapag okay na, patuyuin lang natin ito at least 24 hours bago natin ito i-flood test. So, kapag hindi bumaba yung level ng tubig at wala namang bakas ng tagas sa ilalim ng ating slab, ibig sabihin pwede na natin ito lagyan ng floor tiles at ng wall tiles. So, let's have a quick review. So, una, kailangan natin linisan yung area na lalagyan natin ng waterproofing. Pangalawa, i-plug muna natin yung mga dugtungan o yung mga cold joints. So, pagkatapos ma-i-plug, so pwede na natin itong applyan ng waterproofing o yung tinatawag natin na cementitious waterproofing. So, kapag na-applyan na natin ito, magantay lang tayo ng 24 hours bago natin ito i-flood test. So, kapag na-flood test natin at wala namang mga tagas, so pwede na itong ilagyan ng floor at wall tiles. Okay, so that's it. So, I hope na may natutunan kayo sa video na ito.